Sa paanan po ng Bulkang Kanlaon, patuloy na namumuhay ang libo-libong magsasakang humaharap po sa hamon ng kalikasan at kakulangan sa suporta. Ngayong halalan, umaasa silang maririnig ang kanilang panawagan sa gitna po ng kampanyang Ayusin Natin ang Pilipinas ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy at ng Duterte Senatorial Slate. Narito balita ni Sheena Torno. Dito sa Canlaon City, naniniwala ang mga taga-suporta ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na mareresolba ang iba't ibang isu patungkol sa sektor ng agrikultura sa tulong ng mga plataporma ng butihing pastor. Sa kabila ng pagiging agrikultural na bansa, ang Pilipinas ay patuloy na nahaharap sa isang malupit na krisis sa pagkain. Noong nakarang taon, ang bansa ay naging nangungunang rice importer sa buong mundo, isang kalagayan na nakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Ang malawak na lupaing sakahan ng Pilipinas, kasama ang mga lugar tulad ng Canlaon ay may potensyal na magtaguyod ng sapat na pagkain para sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, maraming magsasaka raw ang patuloy na nagsusumikap upang makatawid sa araw-araw. Ang Canlaon City ay kilala bilang vegetable capital of Negros Island. Ngunit sa kabila ng masaganang ani ay nananatiling hamon para sa maraming magsasaka ang kakulangan sa infrastruktura, irigasyon at suporta mula sa gobyerno. Maunta na ang among gikinahanglan isip kami kabos, kami farmers, mag-uuma, so nanginahanglan unta mig suporta sa usa ka kandidato nga diin mulantaw sa gikinahanglan sa kabos. Kami lisod kay na kulang sa budget, din ang kung naapog kay income, so brato kung kami mamaligya, brato kayo kung kami mo palit sa tindahan, so mahal ka istanan. Bilang tahanan ng isang aktibong bulkan, critical din para sa mga kanlaonan ang disaster preparedness at early warning systems. Isa ito sa mga isyong gustong maisama ng mga residente sa plataporma ng mga kandidatong tumatakbo ngayong nalalapit na halalan sa Mayo. Ugnay yung tayo ikatabang ugnay bahin aning mag-uuma, mas mayo yun. O para laging mulambo po tagamay ba? Mas mayo gali, o yung himuon iyang gighandom karon nga mutabang siya sa mga bigado ko sa mga kalamidad ba pananglitan. Karamihan sa mga tanim sa Canlaon ay binababa sa merkado ng Negros Occidental at Cebu. Ngunit para sa maraming magsasaka, hamon daw ay hindi ang tanim, kundi ang transportasyon, akses sa pamilihan, at suporta mula sa pamahalaan. Ang pangakong murang bilihin at pagpapalago sa sektor ng agrikultura na sinasabi raw ng Administrasyong Marcos Jr. ay hindi naman naramdaman ng mga Pilipino. Nagkamahal. Wala matuman ang giingon nga tag 20 ang kilo sa bugas. Nagkauminto hinoon tungod ining sitwasyon karon. So wala matuman ang giingon ni Presidente. Abril 5 ng Sabado, hindi naging hadlang para sa mga residente ng Canlaon ang mainit na panahon para dumalo sa Ayusin Natin ang Pilipinas nationwide campaign rally para kay Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy kasama ang iba pang Duterte Senatorial Slate. Narinig ng personal na mga residente mula sa iba't ibang sektor ang mga plataporma at plano ng butihing pastor para sa bansa. Nais si Pastor Apollo na isulong ang panukalang batas na tinatawag na Philippine Food Security Enhancement Act na layuning tugunan ang mga nabanggit na problema sa sektor ng agrikultura. Ang layunin ng batas na ito ay upang magbigay ng suporta sa mga magsasaka, kabilang na ang pagbili ng kanilang mga lupa na mananatili pa rin sa kanilang pag-aari. Kasama rin dito ang pagbibigay ng kapital para sa tractors at fertilizers upang mapalago ang kanilang produksyon na mahalagang bahagi rin para sa pagbuo ng mga infrastruktura tulad ng mga warehouse at farm-to-market roads para mapabilis at mas epektibong distribusyon ng mga produkto. Binilang na ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga ektaryang palayan at toneladang bigas na kaya maproduce araw-araw, buwan-buwan at taon-taon upang matugunan ang pangangailangan ng mga milyong-milyong Pilipino sa bansa. Ito ang adhikain ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na magkaroon ng seguridad sa pagkain at matulungan ang mga lokal na magsasaka para sa mas maunlad at progresibong Pilipinas. Naniniwala ang mga magsasaka sa Canlaon City na kayang-kaya ng butihing pastor na matugunan ang mga isyu patungkol sa sektor. Siya na makuha na siya ma-promote siya or makadaog sa siyang pagdagan karo senators. Tungod kay
Oh, kanang nakita nato dira sa projector. So, dili guna ingon anang baka ko na as in tinuod yun na siya. Tinuod yun na siya nga nadawat sa mga katawan ang pagtabang ni Pastor Kibuloy. Nakita man gud nato na mo na siya nga. So I hope na siya makadaog karong eleksyon. Samantala bukod sa mga taga-suporta ng butihing pastor, nagpaabot din ng suporta mga taga-Kanlaon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit nga ba tumatak sa Pilipino ang magagandang nagawa ng dating administrasyong Duterte? Okay kay ko sa programa ni Digong. Kaya nga naman. Kay og wala pa siya mo presidente, daghan tarong mga buang ining mga adik. Karon, Nya mo na ako nakunan kay og wala siya kapungko, daghan ang gasiga ang mata. Murag safe kaayo kay wala na may mga adik. mula rito sa Canlaon City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.